Hello mga kasisid, once again good morning. Nandito ako ngayon sa construction site, house construction dito sa Lingayen, Pangasinan. So i-update ko po kayo yung latest video natin ito sa araw na ito. So samahan niyo ako mga kasisid. So let's go. Ito po yung perspective drawing niya. So ganito po yung magiging tsura niya pag natapos. Ngayon po ay pansamantala pong ginagawa yung yung sa may gate. Ito po ay isasara nila. So hindi pa po ito yung kanyang magiging design. Pinalagyan ko lang muna ng harang para po may sara siya. So ito po yung harap. Kaway-kaway dyan. Nag-subscribe ka na ba? Sinabi ko sa'yo mag-subscribe ka eh. Sisid Marino 2.0. Mapapanood mo yung video, tatanging video. Oh. Sisid Marino 2.0 sa YouTube. So ito po yung harap nagagawa nating bahay. Ito po yung gate. At ito po yung tatabunan po dito. Ito po yung level ng kalsada. So medyo mataas siya ng konti. Kasi inano po ito eh. Pag umuulan, kagkaroon po ng tubig. So, mababa po siya. Kailangan tambakan. So dito po ay yung gate para makapasok yung mga delivery, yung sa truck. So ganito po ang itsura niya. Ganyan. So ngayon, pasok po tayo mga kasisi doon sa gawa ng pundasyon Barayday. So ito po yung kabila ng pader. O kaway-kaway kayo dyan para ma-discover kayo. Ayan o, Redwin. Ay dyan ikakabit yung yung yero. Okay. So ito po yung temporary na gate. Lupos kasi ito eh. Hindi ko muna palalagyan ng to. Ng talagang gate niya. Ito muna yung temporary lang. Kaya may sara. Ito yung mga gumagawa. Ito po yung siparlin siparlin ang tawag niyan. Hindi yung tubular. Itong tubular, yun ang magiging parang haligay. Okay. So for the meantime, muna siya yung temporary, siya sasara. Okay. Okay, doon naman tayo sa kabila. 180 dapat hindi natin nakuha talagang pero mataas naman yung tambak niya, wala pong problema. Pero yan, lagpas baywang. Pero yung sa mga gilid-gilid dito. Ganun din po yun. Ganun din po yung lalim. Ganun din ang lalim. Pero na yun, magandang kuha na yan. Kasi yung tambak naman natin halos yung pintas lagpas. Yan ang guhit. May guhit dito si si Foreman So yun ang magiging alin? Halos 40 po pala. Mula sa kuwan, mula sa level ng kalsada. 40. So okay yung ganun Okay na po, mataas na po. Hindi kasi dati mataas Sabi ko hindi pwede. Sabi ko nga ba
kay 1.5 yata ang nakalagay sa plano eh. Opo, sabi ko po kay Foreman, paki-check ko na lang kay boss kasi patansian mo yung pinaka Oo. 1.5 niya mula sa Hindi, kung nakita ko kasi sabi niya, hanggang dyan. Andun, hindi pwede, sabi ko, mataas yan. taas na po masyado. Parang ano yan, yung paakyat, parang naging 45 nga eh. Opo. Mula doon sa level ng kalsada. So yun. Yung 42 cm natin, tatas pa tayo ng konti dyan. So kayo makakapagbuhos kayo ano, ng isang poste, no? Opo. O hanggang dalawa? Dalawa, tapos pati namin sa bubusan. Okay. Bukas po, patanggal po yun. Siguro yung hollow blocks, palalagyan ko na po yan bukas. Okay. So inuna muna itong mga poste. Opo, kasi wala po kasi kami pagtambakan ng lupa, kaya may po na namin lahat dito para matambakan ng lupa. So yung pangalawa sa gitna, yun ang magiging parang rectangular ang ano niya, no? Opo. Yung parilya. Opo. Okay. Lako sa bala, kabila. Ito kayo ng ano, pang 13 tinatayo nila. 13 poste. Nasa gitna na po sila. Ito yung ano, yung rectangular yung ano niya, yung puting. Pinagkabit na lang nila yung poste sa gitna. Hindi katulad dito na ano, malaking square. Yung parilya niya square, hindi ito mangyayari. Ang puting niya ay rectangular. Rectangular. Ayun, naka ano na yung mga kwan doon. Para buhos yung forma. Nandun si po kontraktor, yung naka meron na manggas. Ito yung kanilang mga trabahante. Okay. Ito na po yung ano, preparasyon para sa buhos. Natalian na po nila ng mga tire wire. May tubig pa rin. Yan po. Foreman na naka-green. Ito yung in charge. Pag wala si contractor. So, ito po. Okay. Ito po tayo, punta tayo sa ano, sa barracks. Break time muna. Oo. Ito. Yung mga bakal natin, okay pa, no? Ito po yung loob ng barracks. Maraming mga kahoy para sa paggawa ng forma at bakal. Yung mga iba-ibang klase ng reverse. May 10, 12, 16 mm. Ito po lahat. Ito yung simento. Morning. Ito na yung ano, para sa buhos. Dito yung mga stillman.
gawa ng poste. Kaway-kaway kayo dyan. Ay, boss. Kayo ang bida dito. Ano yung ating masisibag na mga steelman. Ano yan, pang poste ano? Opo. Yung sa biga wala pa. Ginagawa na pa lang yung arnilyo. Ay, Arnelio. Ito yung poste ano, yung 16mm. Opo. Okay. Yan po ang paggagawa ng kolom. Right. Up. Subscribe kayo sa channel ko para mapanood kayo dito. Sisid Marino 2.0. Makikita niyo sa YouTube. Okay. Ito yung kubo. Malaking bagay ito. Nakasisilungan nila. Tsaka yung itong tent. Dito po sila nagpapahinga pag break time. Yan. Ayun. Sinisip-sip po yung tubig galing doon sa poste. Bago nila buhusan ng yung halo, yung semento. Ito. Ito po meron siyang mga boulders. Ayan o, malaking bato. Parang spacer. Yung boulders natin mga isang deliver pa no? Kulang pa po yan. Yun na lang nandun. Papadilipin na po ako. Isang ano pa. Baka kung di lang po isang load dyan sir. 8 lang po kasi ginagamit ko po sa ano eh. Hindi kasi ang bili namin ano yung truck talaga na malaki. Yung wala. Okay na po sir. Siguro isang malaki ano. Siguro. Baka sobrang po isang load natin. Oo kasi ang ginagawa niya kasi nilalagay lang niya sa elf. Pero ang order namin isang ano yung Isang kana. Tandang trap. isang dump truck o. Ay, pawit niya tayo. Manguyabot po yan. Guara. No. Hindi pa din nila. Dito wala mo yan. Ito yung may gate. Yan. Building permit. Kailangan meron ganito para walang problema. Kailangan legal. Yan. Kita nila yung mayroong permit. Yung harap ng lote. Ang kabuuan po nito yan higit 2,000 square meter. So hanggang dito na lamang mga kasisid. Palagi nyo pong subaybayan itong aking video, ang aking vlog dito sa construction house sa Lingayen, Pangasinan. So adios, hasta la vista.